Okay na po Wala pa mga po Wala ako. mentors. kami. Wala Wala kami. kami. Okay. Wait. Hmm. Dali lang po. Ayan. Ang ating topic for today ay Manual 3.0. What to do after joining, starting the business right. So, bakit nga po ba kailangan may manual tayo? Bakit kailangan meron tayong mga basic learning na pangunahing kaalaman para dito sa IM Worldwide? Kasi po itong manual, kumbaga sa mga appliances, hindi po ba meron tayong mga appliances, meron tayong mga computers, meron siyang maliit na booklet. Meron siyang mga maliit na mga papel na nakasama pagka bumibili tayo ng mga kasangkapan. At ito po yung nagtuturo sa atin kung paano natin i-operate yung mga bagay na binili natin, kung paano natin siya paaandarin, kung paano natin matututuhang gawin yung mga things that we buy. So kasama po 'yun. Ganun din po dito sa IM Worldwide. Meron po tayong manual na tinatawag kasi ito yung mga information about sa mga companies or businesses na yung mga policies, procedures, mga practices, as well as yung mga rules and regulation. Kaya kailangan po matutuhan natin itong mabuti para nang sa ganun, sabi nga po, we need to start the business right. Sabi po dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So, hindi po ba tama naman mga mentors na hindi naman kailangan talaga na mag-umpisa tayo ng magaling kasi hindi naman lahat ng bagay ay natututunan natin. Natututunan natin kaagad-agad. Hindi naman lahat ng bagay pagka nag-umpisa tayo, alam na natin. Hindi naman sa lahat ng bagay na kapag kailangan magaling kagad tayo. We need to start from the very beginning. We need to learn the process para po step by step, pag-aralan natin, start and learn the business. Tapos po, dito, pag-aaralan natin lahat ng mga rules, regulations, o yung mga polisiya, mga policies na dapat nating gawin para ma-guide tayo doon sa tamang paggawa ng ating business kasi dito sa IM Worldwide lahat na 'yan nakalatag na sa atin. Kumbaga, kagaya nitong mga trainings kaya natin itong ginagawa dahil paulit-ulit man nating naririnig iba-ibang speaker, iba-ibang kaalaman. So meron tayong mapupulot sa bawat speaker na nagsasalita sa atin kasi iba't ibang tao may iba-ibang different kind of thinking. So from there, matututo tayo sa kanila, matututo tayo sa mga experiences.
So, kailangan lang sa pag-uumpisa, pag inumpisahan natin, maging persistent tayo. At tapos, maniwala ka sa sarili mo. Believe in ourselves. Believe na kaya nating, pag nag-umpisa tayo, kaya nating pag-aralang mabuti yung mga bagay na dapat nating matutuhan para makapag-umpisa tayo. Tapos katulad na lang din ng mga top mentors natin, di po ba? Saan po ba sila galing? Galing din po sila sa baba, di po ba? Galing din sila sa start. Nag-umpisa lang din sila katulad natin. Nag-aral din sila, nag-a-attend din sila ng training, nag pinag-aaralan din nila lahat ng mga ginagawa natin today. So, nasaan na sila ngayon? 'Di ba? Kaya nga sila tinawag ng mga top mentors kasi ah, habang pinag-aaralan nila yung mga dapat nating malaman dito sa IM Worldwide, ginawa nila yan. Naging persistent sila, naniwala sila sa sarili. So, at the end, nasa taas na sila. So, di po ba laging sinasabi kung ano yung pinagdaanan ng mga mentors natin dati? Yun tayo ngayon. At pag tayo ay nagsimula at talagang isinapuso natin yung mga learnings dito sa mga trainings, hindi tayo magsasawa. Wala naman po tayong pupuntahan, wala tayong patutunguhan kung hindi yung magiging great tayo. Yung malalaman din natin lahat, yung mga pasikot-sikot dito sa uh, IM Worldwide. So sabi nga, yung present ng mga top mentors natin, yun yung future natin. So first po, personal development. Dapat empty cup. Dapat hindi tayo acne. Ano po ba yung acne? Alam ko na yan. Um, Kasi po dito, usually marami na kasing marami na kasi ditong laganap kasi ang multi-level marketing. So, hindi lang naman ngayon yan na meron tayong networking business. So, yung mga mentors na nag-shift from before sa ibang network marketing, nag-shift dito sa IM, marami na silang alam. Kumbaga, may mga natutunan na sila doon sa dating kumpanya na naging bahagi sila. Pero syempre po, iba't ibang kumpanya, iba-ibang rules and regulation, iba-ibang policies, at iba-ibang sistema sila kung paano nila uh, gagawin yung business. So, kailangan lagi tayong may room for learnings, lagi tayong may room for improvement, lagi tayong handang may space tayo para dun sa mga bagong kaalaman na pwede nating malaman. Kasi di po ba mga mentors, mas marami dito na nagpasuna sa ibang network companies. Pero dito sa IM, iba siya. Katulad ko po, galing na ako sa ibang network marketing na mga companies, pero iba po dito sa IM. So, kailangan dapat talaga lagi tayong empty cup. Lagi tayong may room for a lot of learnings na pwede nating gawin sa paggawa natin ng business bilang tayo ay isang independent distributor. So, katulad ng nasa school ka, nag-aral ka hanggang kinder, elementary, high school, nag-college at hanggang magka-degree. Yun po, lahat ng mga learnings na yun, hindi naman natin maia-apply dito sa IM Worldwide. Iba po yun. Iba yung napag-aralan natin sa eskwelahan kesa dito sa business na pinapasok natin. So, dapat malaking malaki po talaga yung room natin, yung space natin, yung lagi tayong bukas sa mga panibagong kaalaman na higit makakatulong sa paggawa ng ating business. Next po, yes mentor attitude. Ito po, alam naman natin na yung pag-yes mentor attitude, importante po ito. Lahat, umpisa pa lang yung empty cup, importante po yan. And so,
with this yes mentor attitude, importante din po yan. Very basic lang naman po, di po ba? Mag-yes mentor lang tayo. Hindi naman ibig sabihin pagka sinabi nung mentor natin, mag-utos ka yung iba, gusto lang nila tayong utusan or gusto lang ah, tayong utusan ni mentor na gawin yung isang bagay, hindi po. Kasi pag may sinasabi si mentor sa atin or may inuutos or may pinapagawa, ibig sabihin yon ay makabubuti sa atin, makakadagdag ng kaalaman natin sa paggawa ng hanap buhay, especially sa ating personal development, katulad ng mga mahihiyain. Uh, hindi ka ayaw mo mag-host. Pag sinabi sa ni mentor na mag-host, nahihiya ako. Dito sa IM Worldwide, kailangan talaga mababaguhin natin yung personal, yung ating mga attitude para maging gabay natin yan para isa yan sa mga step natin dito sa ginagawa nating business sa IM Worldwide. So, tayo naman po ang magbe-benefit hindi tayo rin naman ang matututo. So pag sinabi ni mentor, mag-prayer ka, mag-host ka, pag sanay ka na diyan at talagang alam mo na lagi yan, pwede ka nang isa lang bilang speaker. Tapos sasabihin sa'yo, attend ka lang ng trainings at saka dun sa mga discussion. Kasi po lahat na yan, di po ba sigurado na ah, magiging beneficial sa atin lahat yan. Tsaka kasi pag lahat na yan, tumatanggi ka, palagi kang may excuses, ibig sabihin, ayaw mong matuto. So ito lang po yan ito lang yung realization dyan. Pag wala kang alam, pag hindi ka sumusunod kay mentor, wala kang alam. Sino ba ang nawawalan? Hindi po ba tayo rin mga mentors? Kasi lagi po nating sinasabi, tayong mga downlines, tayong mga leaders, yung sinasabi ng mentor natin. Kasi alam na niya yung pinagdaanan dito sa business na ginagawa. Kumbaga, itinitrain lang niya tayo. Sinasabi lang niya sa atin yung mga dapat malaman para hindi tayo mahirapan. Kasi napakalaking bagay po na meron tayong mga mentor na naniniwala at nagtitiwala sa atin. So, pag wala kang alam, wala kang maituturo kasi especially sa mga downlines mo, anong maituturo mo? Sumunod ka nga sa mentor, hindi mo ginagawa So, pagka sumusunod ka sa mentor dito, mag-grow ka, dadami rin yung kaalaman mo. Tapos kung ano yung mabibuild mo, halimbawa, meron ka ng mga downlines, meron ka ng mga leaders. So kung ano yung ginagawa mo sa mentor mo, ganon din yung gagawin mo sa leader mo. Kaya kapag ka hindi ka nag-yes mentor attitude, malamang po, ganon din ang gagawin nung leaders mo sa'yo. Pero doon naman sa mga mentors natin, hindi naman ibig sabihin, yes, mentor attitude tayo, para nang kung utos na tayo, yung parang wagas. Parang maging ano po tayo, maging mabait tayo, be a good example, gawin mo kung ano yung sinasabi mo. Tapos, maging mabait sa mga downlines, at maging nice ka pag mayroon kang kailangang sabihin or ipagawa sa mga downlines mo. Kaya importante po na itong yes mentor attitude. Next po, good learning, listening, lecturing attitude, GLLLA. So ito po, importante rin po ito. Isa rin po ito sa mga basic learnings na kailangan nating malaman. Kailangan maging good listener tayo, yung pag-aralan nating mabuti, yung mga naririnig natin, and matuto tayong makinig at mag-aral na mabuti. So, lecturing attitude. Ito yung lecturing, parang discussion between mentors and downlines. Parang to give a formal talk
to a group of people. Parang nagle-lecture si mentors or yung mga top mentors natin sa mga leaders or dun sa mga bago nating members. So, ito yung mga seryosong usapan between mentors and our downlines. So, pagka nile-lecturean tayo ng mga mentors natin, dapat hindi tayo nagtatampo, hindi tayo nagagalit, wag tayong nag-i-emo. Dapat ano tayo, willing tayo sa pagka kinokorek tayo ng mentors natin kasi uulitin ko po, tayo rin po ang magbe-benefit pagka may mga sinasabi sa atin yung mentors natin. So kapag hindi naman po kailangan puro magaganda yung maririnig natin dahil hindi na tayo mag-grow pagka po laging puro magaganda. Dapat po, paminsan-minsan, lalo na yung mga mentors natin sa mga downlines natin, dapat pag nakakakita ka ng mga hindi tama or mga mali na ginagawa ng mga downlines natin, tatapikin lang po natin sila sa balikat and let them know na mentors, ganito, hindi tama yan, yung ganun. We can say that in a nice way. Tapos, ready, always ready to listen na na negative things. Yun nga po, hindi naman laging maganda. Hindi naman laging maganda yung ginagawa. Parang binobola na lang tayo noon. Parang hindi na makatotohanan kapag puro maganda yung ginagawa natin kasi nobody's perfect. Wala pong perfecto. Magkakamali at magkakamali. Ang importante, pag nagkamali ka at itinama ka, maging positibo tayo na yung sinabi sa atin ay para sa atin, para sa yung willingness to correct our mistakes. Yan po, importante yan. Um, pag kasi may willingness tayo na itama yung pagkakamali natin, ang ibig pong sabihin nun ay mayroon tayong room for improvement. Gusto nating mas maging mabuti pa yung ginagawa natin. Kasi dito sa IM Worldwide, people business po tayo, mga mentors. So, kailangan yung relationship natin sa mentors and downlines maganda. Um, Parang isang pamilya para mas maganda ang maging takbo even though sinasabi nga natin independent distributor tayo, dapat maganda ang relationship natin. So pagka pinagsasabihan tayo, wag tayong magagalit. Wag tayong magkukwit kaagad. Kasi po hindi naman madali yung sinasabi nating people business. Hindi po ba isa sa pinakamahirap yung humawak ka ng tao kahit sa ang larangan naman yan hindi lang sa business. So dito ang magiging importante yung magkaroon tayo ng good relationship between our mentors, our top mentors and between the leaders. So uh, mag-take na po tayo ng initiative na kumisan to ask our mentors na what are the things na kailangan natin, what are the things that we need to do more para sa pagbabago or to improve more. So, kaya po pag pinagsasabihan tayo or nile-lecture lang tayo ng mga mentors natin, ibig sabihin yan, they care for us. They are concerned para sa atin. Next po, learn the business fast. Dito po talaga sa IM Worldwide, para kumita ka kaagad. Ano po dito? Pabilisan. Dapat, sinasabi nga ng mga top mentors natin, dapat within a week, alam mo nang mag-IBP. Diba? Within a month, dapat alam mo na lahat. Una, ang gagawin natin, learn and share the fastest way you can. Ibig sabihin, pag-aralan natin ng mabilis at i-share natin ng mabilis yung napag-aralan natin. Kasi
Ah, hindi naman po kasi kailangan ano eh. Wag lang po tayong learn ng learn. Wag lang tayong aral ng aral. Na pansarili lang yung natututunan natin. Dapat po ibinabahagi natin, isineshare natin yung mga natututunan natin, especially dun sa ating mga leaders, dun sa ating mga downlines. So, mas mabilis tayong matututo, mas mabilis tayong share, mas malaki ang posibilidad na lalaki yung ating organization. Then next po is power of now. Ano po ibig sabihin yung power of now? Ito po yung mga bagay na as a mentor or as a leader, pag may naiisip ka ng magandang ideas, yung mga gawin na po nating habit na uh, isulat mo kagad yan. And then, ang maging goal natin ay yung ngayon na. Gawin na natin yan. Set a meeting with our mentors or ating uplines, halimbawa, or kung mentor ka naman, mag-set ka ng meeting sa yung mga downlines or your leaders. Sabihin natin, oh, ito, goal setting to, ha? May naisip ako. Maganda, maganda gawin natin to ngayon. Ito yung naisip ko, i-try natin kaagad. Kumbaga, mag-goal setting, what to do next, tapos plano, and then execution. Yun po yung now na. Kailangan agad-agad. Kasi wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kasi kung ano yung naiisip mo ngayon, baka maunahan pa tayo ng iba. Next po is save notes. Uh, Importante po, kagaya kanina, narinig ko yung sinabi ni Mentor Fred Isel na uh, magkuha tayo ng paper and pen para makapag lahat ng magagandang bagay na natutunan natin o maririnig natin dito sa training, i-save po natin yan para meron tayong binabalikan. Isang bagay po na yun ang importante kasi hindi naman lahat pwede nating matandaan. Kasi bakit siya importante? Kasi uh, im, ano po, posible na makalimutan natin. Posible na hindi natin maalala. Kaya 'di ba sabi nga, ink is better than think. So kapag nakasulat, meron kang separate notebook, separate papel dyan na pwede mong makita isang araw, mag-aano sa yan, mag-aano sa isip mo yan. Ah, Ay, oo nga, ano, kung nakalimutan mo, babalik at babalik sa isipan mo na yung mga narinig mo at pwede mong gawing uh, guide, gawin mong gabay para sa paggawa ng business dito sa IM Worldwide kasi po importante yan sa mga basic learnings na kailangan natin na matutuhan. So yan po IBP, ibig sabihin yung IM business presentation kasi po importante yan talaga. Paano tayo matututo ng IM business presentation? So attend po tayo ng trainings. So sa pagte-training naman po, ano na yan, given na yan, a-attend ka lang araw-araw, libre na yan dito sa IM Worldwide. Hindi na tayo ano at saka yung mga top mentors natin, nag-i-initiate na sila na magkaroon ng iba-ibang trainings para matuto tayo. So kumbaga naka-prepare na sila para sa mga leaders nila. So, wag po tayong mananawa na iba-iba man ng mga or the same topic or ganun din sa iba-ibang speaker doon sa trainings, may mapupulot at mapupulot po tayo. Then, um, mentoring. Mentoring, so yan po, yung wag po tayong mahiya na mag-ask ng um, Huwag po tayong mahiya, lalo na sa mga mentors natin, sa mga top mentors natin, huwag po tayong mahiya na ah, manghingi ng mga dapat nating malaman. Pwede naman po nating silang i-message ng Ments, pwede po bang mag-mentoring sa inyo? Kasi meron akong hindi naiintindihan. I'm sure yung mga mentors po natin at yung mga uplines po natin, hindi sila magdadamot na mag-mentor sa atin. I'm sure hindi po sila, willing sila
na ibahagi yung marami nilang kaalaman para sa mga leaders nila. Then next, read Law of Leverage book. Ito po, hindi ko pa to nababasa pero uh, maganda po na mabasa natin ito, yung Law of Leverage book. Then, be active on your groups, group chat, company activities. So, ito naman po, tayong mga downlines, pagka maging active tayo, lalo na sa mga group chat, sa mga um, marami po tayong nasasalihan na ina-add po tayo sa different groups na dito sa IM Worldwide, maging active po tayo. Kasi diyan sa mga groups na yan, meron din naman silang mga sinishare na knowledge katulad nung paano ka mag-posting sa FB, meron silang sinishare diyan, yung mga pwedeng i-post sa Facebook, and syempre po yung mga dapat nating malaman kung may trainings ba, handyan yan sa mga group chat natin. And syempre, yung mga company activities, marami po tayong mga company activities. Yung iba nga pong mga mentors natin dito sa ibang bansa, uwi pa sa Pilipinas para umattend lang ng mga company activities natin, katulad ng ISO, yung mga natin, yung last is the history, yung ating anniversary. So, and then ano pa po ba yung mangyayari this year, yung uh, awarding ng mga new sapphires and rubies. So, maging active po tayo dahil isa po ito sa importante para aware tayo sa lahat ng nangyayari doon sa grupo natin, sa organization natin, at doon sa kumpanya natin. So, what to do next? Ano po ba ang gagawin natin? So, next, the importance of setting goals. Ito po, bakit nga ba importante na meron tayong goals? Bakit nga po ba kailangan na mag-set tayo ng goals? Sabi po dito, it gives us direction. So, ibig sabihin, kapag may direction tayo, alam natin na nasa tamang daan tayo, na nasa tamang procedure tayo ng mga ginagawa natin dito sa business. Kasi kapag wala tayong direction, we don't have direction, hindi po natin alam kung ano yung gagawin natin, di ba? Kasi para lang yung wala kang dahilan para tatamarin ka kasi wala ka namang direction hindi mo alam kung ano yung dahilan kung bakit kailangan mong gawin yung mga bagay-bagay. Hindi lamang dito sa IM Worldwide. Ang isang tao kapag walang direction, wala yan. Hindi po yan magbibigay ng excitement every day. Pag walang direction, hindi ka ma-excite na gumising tuwing umaga. Kasi wala ka namang alam na gagawin eh. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. At pag ikaw naman ay may direction, paggising pa lang ng umaga, excited ka na. Maaga kang gigising, excited ka nang gumising everyday kasi alam mo na yung step by step. Alam mo na ililid ka nung araw mo na yon kasi nagawa mo na plano mo na meron ka ng right path. So, dito, you will motivate and inspire your downlines to do the same. So, kapag yung ginagawa mo everyday, yung na-excite kang gawin mo kasi nga, alam mo na, yung umaga, gabi pa lang, na-set mo na yung isip mo, na-mindset mo na i-goal mo na kung ano yung gagawin mo kinabukasan. Madaling araw pa lang, automatic yan, yung body clock mo, gigising ka na ng maaga. At kapag ka excited kang gawin mo yan, kasi ganun din, mamomotivate mo at may inspire mo yung mga downlines mo kasi nakikita sa'yo yung eagerness kung paano mo ginagawa yung business. So, first set of goals upon joining. Make sure you are an executive account holder. So, ito po, if not, goal to rank up or cash upgrade.
better. Kasi po dito hindi naman lahat pag nag-join ka, yung iba ay may pang pang pay-in na Jade. Hindi naman po ganun. Yung iba copper lang kasi user lang kasi ang gusto lang nila gamitin yung products kasi nga proven and effective naman talaga yung produkto natin. But kapag ka talagang ah, nakikita nila na maganda talaga yung naiintindihan nila na hindi lamang yung produkto natin ang magaling, pati yung system natin, yung ating system, yung dito sa IM Worldwide, magkakaroon, mamomotivate sila na gawin na rin yung business kasi nga makikita nila na bakit kailangan nating Jade package kagad? Kasi 'di ba sa Jade package, hando na lahat, meron 50 boxes free. So kung hindi naman kaya, halimbawa bronze lang yung una, pwede naman nga tayong mag-unti-unti, mag-pay rank tayo to gold and then hanggang sa makuha natin yung pinaka-executive na package. Bakit? Kasi nga pagka nandun tayo sa executive na package, nandun yung more benefits. Alam naman po natin yan, mga mentors. Pag executive yung account natin, more benefits, at mas marami tayong makukuha than associate accounts. So, kaya lang dapat alam din natin na may time frame yung pag-rank up at yung pag-pay rank. So, alam naman po natin yan, mga mentors, na 1 year lang. So, after 1 year, kapag hindi mo nakuha yung executive package or yung executive account, so malalak ka na kung ano yung unang package na in-avail natin or yung pinayin natin. So, make sure na kung kaya po natin gawan ng paraan, kung wala tayong cash, rank up. Kung meron namang cash, gawin na po natin kaagad-agad kasi sayang naman yung mga benefits na makukuha natin dun sa executive account. Next po, be a mover. Ito yung dapat alam natin na hindi lang tayo ang mover. Dapat pag meron na tayong mga downlines, meron na tayong mga leaders, dapat alam din natin gawin na tulungan sila kung paano mag-mover. Dito po, 'di ba, two direct referrals, one left and one right. So, paano ba tayo maa-activate? Paano tayo magiging mover? Bakit kailangan natin? Kasi para ma-activate yung income natin. Pag kasi hindi tayo mover, yung 13 ways of earning, hindi po ma-activate yan hanggat hindi tayo mover. And so, kailangan din nating tulungan yung mga leaders natin, yung magiging new member natin na maging mover para maipaliwanag natin sa kanila kung ano ang kahalagahan kung bakit kailangan nating maging mover. So kapag jade po, syempre kailangan natin ng isang jade sa kanan, isang jade sa kaliwa, or isang platinum sa kaliwa, isang jade sa kanan. And then, pag naman po platinum, pwede yan isang jade sa kanan or sa kaliwa, platinum, kaliwa or kanan, or gold, isang platinum, isang jade or isang gold, left or right. Then kapag naman po gold, ang hindi lamang pwede yung copper. So pwedeng isang jade sa kaliwa, isang platinum sa kanan, or isang gold sa kaliwa, isang silver sa kanan, or bronze. And so, yung pong silver, uh, pwede yan na isang isang jade sa kaliwa, isang platinum sa kanan, or parehas na gold left and right. Pwedeng isang gold, isang silver, or pwedeng isang silver, isang bronze or copper.
And so with the bronze, lahat na po yan, pwedeng jade, pwedeng platinum, basta left and right, hanggang sa copper po. And so with copper. So, yan po ang importansya. Bakit kailangan tayong maging mover and yung mga leader natin to activate our income. Next po, be a mover maker. Dito po, tulungan natin yung mga direct referrals natin na hindi lamang tayo yung kailangan mag-mover. Kailangan mag-mover din yung mga magpe-pay in sa atin agad-agad. Dapat natin maipaliwanag sa kanila kung bakit kailangan mag-mover sila. So kapag ikaw ay gold, yung left mo, gold, yung kanan mo, gold. So, yung left mo, kailangan meron siyang ah, isang gold sa kaliwa, isang gold sa kanan. And so, yung ganun din po dun sa kanan mo, kung gold siya, dapat meron din siyang isang gold sa kaliwa or isang um, gold sa kanan. So, ibig sabihin yan, kapag nagawa mo na yan, mover maker ka na. So, importante rin po na tinutulungan natin yung mga downlines natin, pinapaliwanag natin mabuti kung ano yung kahalagahan nung pagiging mover nila. Explain po natin sa kanila yan. Next po, third direct referral. Ibig to activate your infinity bonus. Ito po, importante rin kasi yung pag sinabing infinity bonus, ano po ba yung infinity bonus? Hindi po ba yan yung mga bonuses na walang katapusan? So, halimbawa, ikaw ay gold and meron kang first direct sa kaliwa, second direct sa kanan. So, yung third direct mo na gold, doon po mag-uumpisa yung infinity bonus natin. So, ano yung goal po natin dito? To have a third direct referral na magkaroon kagad tayo ng third direct referral para doon na mag start yung infinity bonus natin. Kailangan hindi po tayo hihinto na mag-direct para nang sa ganun automatic ma-activate po natin yung infinity bonus natin. Fourth direct referral, to hit your first of the many just for you bonuses. So ito po yung, di ba, yung kagandahan dito sa atin sa IM. Yung sinasabi na pagka nakaapat ka, magkakaroon ka ng just for you bonus. So, gawin po nating gawin po natin kaagad-agad para ma-hit natin yung incentive natin, yung bonus natin na pagka nakaapat tayo, ay makukuha natin kaagad-agad yung ating first just for you bonuses. Kung gold ka, makakakuha tayo ng 40,000. Kung platinum ka, makakakuha tayo ng 100,000 pag nakaapat ka. And kung jade ka naman, makakakuha tayo ng 200,000. So, dapat wag po tayong titigil ng pagda-direct kasi the more that we direct, the more na yung chances po natin na magkaroon tayo ng mga just for you bonuses. Next po, non-stop direct and mentoring. So yun nga po yung sinasabi ko, huwag kang hihinto na mag-direct referral. Huwag kang hihinto na mag-share nung ating product at nung ating business para nang sa ganon, magkaroon ka ng maraming DRs and mentoring. Huwag kang hihinto. Hanggat gusto mong matuto, ask ka lang kay mentor kung ano yung dapat mong gawin. Habang ginagawa mo tong IM business kasi lagi kang may bagong matutunan. Kaya importante yung mga mentoring na yan doon sa yung pagmamamiso natin sa mga uplines natin kasi dito
magtuturuan nila tayo ng different techniques kung paano yung walang hinto sa pagdi-DR. Sila na kasi yung mga batikan sa larangan ng pagdi-DRs eh. Kaya yung mga mentoring natin sa mga uplines natin, importante yan. So, yung mga yung mga kumikita ng malaki, until now, yung mga top mentors natin, imagine yan, naniniwala po ba kayo? Hindi naman sila humihinto sa pagdi-DRs eh. Hanggang ngayon, nagdi-DRs pa rin sila. So, quantity first before quality. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, quantity muna. Mag-direct ka muna ng mag-direct. Magpalaki ka muna ng grupo. Magpalaki ka muna ng organization mo. Bakit? Kasi po, hindi matatapos sa isa o dalawa lang yung pagpapalaki ng grupo. Ah, ay, sorry po. Ay, wait. So, I'm sorry. So, sabi ko nga po, hindi matatapos yung pagdi-DRs natin kasi bakit natin kailangan magkaroon ng quantity? Bakit natin kailangan magkaroon ng malaking grupo? Kasi ah pwedeng doon tayo makakuha nung kinakailangan natin, yung tinatawag nating agila, yung mga ah, yung may quality, yung mga tao, yung mga leaders natin na magiging mas masipag. Kasi hindi naman po lahat tinutuloy yung business. Hindi naman po lahat, yung iba user lang talaga. So, wag tayong ma-frustrate na kapag nakalima lang, wag tayong mag-stop sa ganun. Nakasampu ka na, wag tayong mag-stop na ganun. May dadating at dadating para makapili tayo. Yung talagang mga leaders na talagang ah, gagawin yung business at magiging masipag na leaders mo. So, lalo na kapag bago dito sa IM, bago yung leaders mo, dapat ipag-goal mo na kaagad na continue non-stop direct referrals nang sa ganon, um, um, makakakita tayo ng agila, makakakita tayo ng mga leaders na talagang masisipag. Tapos huwag ka pong mamimili sa mga package. Kahit na anong package yan, kahit na copper yan, kahit na bronze yan, silver yan, kahit hindi pa executive package. Basta just accept. Huwag kang mag-jade ka na. Yung ganyan na sasabihin mo, mag-jade ka na kaagad. Kasi hindi naman lahat ng makakausap natin kayang mag-jade kaagad. So ganito lamang po yan kapag ka merong nag-ask sa una sa'yo na copper lang ang kaya ko, kasi mag-user lang ako. Kasi po pwede silang, pag talagang naging effective sa kanila yung products, po pwede silang magtuloy-tuloy ng business, gagawin nila yan, mag pay rent yan hanggang sa makuha nila yung executive account. Pero meron namang nakuha natin na Jade na agad, nag-stop. Kasi meron na sila, meron naman silang pera, hindi naman nila kailangan na gawin yung business, user lang. Pero marami po tayo ng mga associate package lang. Talagang nakita nila kung ano yung sistema dito sa IM Worldwide. Sinipagan, ginawa yung business, naging executive account sila. So, dito po makikita natin na talagang kailangan hindi tayo titigil mag-direct at hindi tayo mamimili ng mga packages sa mga sineshare natin ng produkto natin at yung pinapaliwanag natin yung ating business. And then number 7, hit sa fire rank. So dito po kailangan bago ka mag-isang buwan, na-hit mo na yung sapphire rank. Na-hit mo na yung yung uh, uh, rank na sapphire.
Bakit ba, lalo na sa mga new pay-in, bakit kailangan nating i-explain natin kaagad-agad sila? Kasi after making DRs, dapat maipatindi natin sa kanila na maipagol natin sa kanila, mindset na kailangan mentor, dapat mag-rank up ka na kaagad. Kasi bakit? Kasi pagka iminayasay natin na agad na makahit sila ng SAFAR, ano yan, paliwanag natin kung ano ang importansya, bakit kailangang nagra-rank up tayo lagi. Bakit kailangan na sa umpisa pa lang na ipaliwanag natin sa mga new pay-ins natin yung pag kailangan natin mag-rank up. So hindi tayo titigil pag nahit natin yung SAFAR, kailangan sa susunod na i-goal na natin yung pag-hit ng Ruby, ng Emerald, hanggang sa makarating tayo doon sa top, Diamond, and so on. So, pagka kasi um, nasa goal natin, nasa mindset natin, yung pag-hit, nakakasipag kasi yan eh. Nakaka-boost ng energy kasi meron kang tina-target, meron kang ine-aim, meron kang gustong makuha, kaya mamomotivate ka. So, next, hit team and company incentives. Dito po mga mentors, dapat lagi tayong aware dun sa mga company incentives natin and team incentives. Bakit po natin na kailangan maging aware tayo? Kasi ano to nakaka, sabi ko nga po kanina, kapag meron kang tina-target, meron kang ini-aim, meron kang kinogol, lalo na yung mga incentives, nakakasipag po naman talaga, hindi po ba? Katulad nung ako po, yung aking angel mentors, nung una-una, nagpapa-incentive siya sa team namin, nakakuha na po ako ng iPad, nakakuha na po ako nung 3,000 pesos. Kumbaga, pag ganon, nakakasarap ng pakiramdam. Lalo na po yung aking angel mentor, naging, ano siya, nakuha niya yung shopping incentive na 200,000. Ang sarap po na magsha-shopping ka lang, libre yung pinansya-shopping mo. Kaya siya, na-hit niya yung, si Mentor Normalin, na-hit niya yung nakakuha na siya ng LV bag at saka Gucci bag ng libre. So, hindi mo naiintindihin yung pambili kasi dito magsisipag ka lang, makukuha mo yung mga pangarap mo na mga bagay, travels, mga signature bags. Masipag ka lang. So, dapat po ano tayo dyan, lagi tayong aware sa mga company incentives tsaka sa mga team incentives para alam na natin, magse-set na tayo ng goal kung paano natin gagawin at kung paano natin mahihit yung ating mga team and company incentives. Next po, do's and don'ts. Inviting. Long-term goal is to build your solid team. Invite 2 to 4 closest friends. Focus on inviting within your warm network. Bakit kailangan po sa warm network? Kasi hando na yung trust is already established. Ano po ba yung mga warm network? Ito po yung mga malalapit sa atin, families, relatives, friends, yung mga classmates, yung mga kakilala natin, yung mga taong nasa paligid natin na malalapit sa atin. Yan po yung mga network. So, uh, dapat 1 week pa lang pag-join mo dito sa IM, nakakapag-invite ka na araw-araw ng at least 2 to 4 closest friends or yung family mo, dapat na-invite mo na sila. So, bakit? Kasi bakit mo kailangan agad-agad mag-invite? Kasi baka ma-invite pa sila ng iba. Naniniwala po ba kayo, mga mentors na dito, kuminsan kamag-anak mo na o family mo na invite na pala ng iba kasi hindi mo sila sinabihan kaagad
pag kinausap mo lang, na-invite na sila ng iba. So, sayang yung pagkakataon na yung mga kakilala mo ngayon pa lang, isulat mo lahat na yan sa notebooks. Kasi hindi mo naman po lahat matatandaan yan. So, pwede kang balikan na isa-isa kung sino-sino yung mga nasa warm network mo sa notebook mo, balikan mo isa-isa. So, araw-araw, at least may 2 to 4 na nai-invite ka o may at least 5 a day may nakakausap ka na pwede mong i-invite dito sa business natin. Pwede mo ring isulat yung mga phone numbers nila o pwede kang mag-add dun sa Facebook, add as a friend, at saka yung mga address nila dun sa mga offline. Pwede mo silang puntahan or ma-invite sila. So, importante po ah, na nakasulat lahat nung nasa warm network natin. Kasi minsan akala natin na pag nakausap na natin lahat, nung pala maaalala mo, ay si ganito hindi ko pa pala nakakausap, ay si ganito hindi ko pa pala nai-invite. So, um, importante na uh, nakasulat yan. Importante na meron tayong mga notebook para sa mga warm network natin. So bakit po ba dapat nating unahin yung ating warm network? Yun nga po. Kasi kapag ka family mo na, friends mo na, yung mga kakilala mo ng dati, meron na kayong tiwala sa isa't isa. Tiwala na sa'yo na yung sasabihin mo, mas possible na talagang maniniwala sila kasi meron na kayong na-establish yun na yung trust sa isa't isa. Then pag ubos na yung warm network mo na isip mo na lahat na ilista mo na sila doon. Next tayo sa cold network, yung mga kakilala natin, yung mga na-meet mo lang recently, at yung mga makikita mo, yung mga nakukuha mo sa mga ads kung nasa Facebook tayo. So, different approaches in inviting your prospects. Business owner approach, product or health approach, employee approach, third party approach. Business owner approach. Kapag po mga business owner o mga negosyante ang kinakausap natin o nai-invite natin, be straight to the point. Kasi po itong mga businessman, yung mga negosyante, ano po ito, mga mabilisang transaksyon ito. Hindi sila nag-aaksaya ng oras, hindi sila nagpapatumpik-tumpik kasi money is important sa kanila. Ang priority ng mga negosyante, money. Ang bawat oras ay mahalaga. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Kaya kapag ka ang kausap mo ay business owner, be straight to the point. So, may ilan lamang pong itatanong sa'yo pagka business owner eh. Hindi po ba? Ah, pagka business Pagka businessman kasi o mga negosyante, ano ba yung gusto nilang malaman kaagad-agad? Magkano ba puhunan dyan? Di ba? Ah, magkano ba kikitain ko dyan? And kailan maibabalik yung ipinuhunan ko? Return of investment. Yan yung tatlong importante ng mga negosyante. Magkano ang puhunan, magkano yung kikitain, at kailan mababalik yung uh, pinuhunan ko dyan. Kasi yung mga negosyante, nagpapaikot po yan ng mga investment. Kaya yun ang yung kanilang um, importante na kailangang malaman. Wala nang paligoy-ligoy. Mga negosyante, palagi yan on the go. Tapos, mag-create tayo ng mga conversation. Importante po yan. Katulad na lang po nung scenario number 1. Uh, Bro, familiar ka ba sa I Am Worldwide? Prospect, ano yon? Yung nasa Itbulaga, yung ini-endorse nila Manny Pacquiao. Hindi pa, anong meron? Sabi ng prospect. So sasabihin naman natin, okay bro, actually nakita ko lang din sa internet eh. Nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. Kumusta bro?
create conversation. Kailangan alam na natin yung sasabihin natin. Kaya nga tayo nag-aaral dito sa IM Worldwide para at least alam na natin kung ano yung mga gagawin natin na sasabihin para kasi nga agad-agad yung gustong malaman ng kliyente natin, masasabi natin kaagad. Or scenario number two, meron naman mga prospect na sasabihin, is it networking? Sasabihin, yes, pero iba ito sa iba. Hindi yung usual partners namin. Sila Heart, Money, Isko, etc. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na hindi networking. Mga negosyante sila, alam nila yung pasikot-sikot ng business. So, scenario number three, bro, kumusta? Prospect, okay naman bro, ikaw ba? Then syempre sasagot tayo, okay na okay bro. It's adjusting sa pandemic. Actually bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka, magdadalawang isip nga ako kasi baka hindi mo naman na kailangan ka, so baka makatulong sayang din. Ano yon bro? Send pictures of for credibility. Dapat isend mo na yung produkto mo, yung mga brand ambassadors, lahat. Always be ready. Always end up dun sa conversation nyo, always end up with the questions. Next, product or health approach. Karamihan po ngayon sa mga negosyante, ano na rin sila, aware na rin sila na kailangan alagaan din nila yung kalusugan nila, hindi lang basta pera. Mostly ngayon yung mga negosyante, marunong na rin mag-alaga ng health nila. So kailangan pagka ganito, masabi natin na yung kung ano yung produkto natin, kung nasaan tayo, maganda yung produkto natin, marami nang napagaling, at isa sa mga marami ng mga artista na gumagamit at hindi lang nila ini-endorse yung produkto, ginagamit din nila ito as well. So, kailangan lagi tayong prepared dun sa mga testimonies na ipapakita natin at mga true stories natin, yung personal stories natin, yung mga personal stories natin na sasabihin natin kasi ano ito kung ano yung testimonya natin, 'di ba sabi nga our own testimony, yung product of our own testimony, kaya importante yan. So dito yung scenario na sis, familiar ka na ba sa barley? Hindi pa sis, ano yon? Okay sis, yung iniinom nila Piolo Pascual and Heart Evangelista, kamusta sis? Basta mag-build tayo ng conversation. Always end up with the question. Be the product of your own product. Share testimonies about our amazing products. Testimony sales. Share pictures and videos of Heart Bureau and Maritoni Fernandez. Kasi po, importante yung kredibilidad natin, yung testimonya natin kasi kaya kailangan mga mentors kapag ka dito sa IM, gamitin natin yung produkto natin para pag yung testimony pa lang natin, mabebenta na natin kasi mismo tayo ay gumagamit tayo ng produkto at aware tayo, alam natin na proven and effective yung produkto natin. Ito naman po yung employee approach. Hindi natin to pwedeng kagaya sa mga businessman or mga negosyante na straight to the point. Dito pwede nating gamitin na yung salitang racket or extra income. Kasi most employee, di naman lahat na yan di sila pwede sabihan ng about negosyo. Merong mga empleyado na talagang yung mindset nila pang negosyo lang, hindi pang empleyado lang, pang opisina lang. Hindi sila pang negosyo. Kasi kagaya po nito, pag in-offer mo yung business, sasabihin nila sa'yo, gastos lang yan. Na-experience na po yan mga mentors na may mga nakausap tayo o na-sharean tayo ng mga empleyado pero ang sinasabi nila gastos lang yan hindi ko kaya yan, maliit lang yung kita ko. 'Di ba? So dito, pwede natin sabihin na
Katulad na to, sis bro, may bago akong racket ngayon, may bago akong pinagkakaabalahan ngayon, maganda siya. May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng makakasama. Sis bro, may bago akong racket ngayon, online lang ito, sobrang simple lang, baka gusto mong i-check. Wala namang mawawala, sayang din. So, pwede po nating sabihin sa kanila na pwedeng karagdagan doon sa kung ano yung ginagawa nila, hindi naman mauubos yung time nila, pwede nilang gawin after work. Sabi pa nga, no to kidnap approach. Ano po ba yung kidnap approach? Case-to-case basis. Ito yung di alam ng client mo kung ano yung, halimbawa, in-invite mo sila, hindi naman nila alam na networking pala yung pupuntahan nila, di naman nila alam yon. Baka mag-ano po yung kliyente natin. So, always be honest. Always tell the truth na networking ito, makinig ka lang, wala namang hindi no obligations na basta invite lang kita, isasama lang kita kung magustuhan mo, pwede mong pag-isipan, pwede mong gawing extra income or racket, or kung okay lang ito kung family. Kasi hindi mo man sabihin kaagad dito at the end of the day, yung pamilya mo, yung tinatawag nilang kidnap approach, at the end of the day, maiintindihan ka ng pamilya mo eh. Pero kapag ka hindi mo kakilala, wag pong ganon. Sabihin natin yung talagang sadya natin sa kanila kung bakit natin sila ini-invite. Then, sabi po dito, sis bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka. Ito, third party approach. Naghahanap ng pagkakakitaan. Sabihan mo lang ako ha. Parang, um, ito po yung hindi direct na nakakilala natin. Kumbaga, yung kakilala natin, i-ask lang natin na baka may alam siya na may gusto ng extra income o racket. Sa iba po, effective ito kasi sabi niya, ba't sila yung inaalok mo ng extra racket eh? Eto naman ako. Yung bang tinatawag nating third party approach, yan. Ba't sila pa eh? Eto naman ako, pwede naman ako, di ba? Kasi maaaring akala mo hindi sila interesado. Pero pag sinabi nating merong extra income, I'm sure yung mga pag sinabing extra income, magiging ano sila na magiging interesado sila na aba maganda yan na added ano yan, income yan, yung kung ano man yung racket na yan, bakit hindi na lang ako. So ang tao kasi ayaw niya ng ng direct na binebentahan, di ba? Kuminsan po pagka ah, pumasok tayo sa isang mall, di po ba may lalapit sa atin? May mag-aabot ng mga papel, ganyan. Anong ginagawa natin? Lumilis tayo. Di po ba? Hindi natin pinapansin. Kasi ayaw nila nung direktang binebentahan. So, um, effective din po ito dun sa mga third party approach. At karamihan iniisip nung mga kakilala natin na mostly kasi Asians. Narinig ko po ito kay VP Aika, sabi niya mostly Asians ayaw niya ng direct approach. Mostly yung mga Asians ayaw nila yung direktang binebentahan. So, dapat aware din po tayo sa mga ganitong situation. Next po, scheduling. Schedule at least 1 to 2 days. Ito po, mentors, importante po ito. Very important po ito yung scheduling. Kasi, let's say, meron kang gustong i-ask sa mentor mo. Let's say, hindi mo pa kayang mag-IBP. Meron kang kliyente, dapat i-schedule mo po ito. Sabihin mo sa mentor mo, Mens, pwede ka bang uh, ma, ma ma-invite kasi meron akong i IBP, kailangan ko ng kasama, kailangan ko ng tulong. Kasi hindi naman natin sigurado na that time na sinabi mo yung yun sa mentor mo,
eh, pwede siya kaagad-agad. Kasi yung mga uplines natin, may kanya-kanya din po silang mga schedules. Meron din po silang mga teams and mga organization. So, importante, mag-message muna tayo, mag-text muna tayo dun sa mga mentors natin, sa mga uplines natin na kung kailan sila pwede para matulungan ka kung ano yung gusto mong gawin. Like, or mentoring, yun nga, yung pag-IBP, kung may kliyente ka, then iset natin na at least 1 to 2 days. So, ano po ba yung mga dapat pa natin gawin? Dito may sinasabi na message format. Para po sa mabilis, wag nang magpatumpik-tumpik. Sabihin na natin kaagad kung ano isadya natin sa mentors natin. Ilagay natin yung meron akong prospect, ito yung full name, ito yung background, date and time na pwede siya, venue kung saan, sabihin natin, and idea. So, importante po na kaagad alam na ito nung mentors mo or upline mo kapag ka nagpa-schedule ka para hindi na yung text, at least alam na niya kung ano yung gagawin. And confirm a day and on the day before the meeting. Do not forget this. No confirmation means cancel. Importante po mentors na nakapag na-set na natin yung date dun sa mga uplines natin, tayo po yung mag-remind. Tayo po naghingi ng schedule. Tayo yung mag-remind. Hence, bukas po yung schedule natin. Then kinabukasan, para hindi rin makalimutan, pagkakising mo sa ibaga, i-message natin uli yung mentors natin. Mens, mamaya po at 2 o'clock meron po tayong meeting with the client. Kasi pag hindi po tayo nag-confirm, sasabihin mo, alam naman na niya yan eh, sinabi niya naman na yan eh. Ay, malamang po, ang sasabihin ng mentors natin or yung upline, hindi naman ako kinonfirm. So, ang sasabihin niya, hindi siguro matutuloy. So, importante po ito mga mentors. Make sure na nakapag-schedule tayo sa mentors natin ahead of time, i-send na natin kaagad yung message format, and then confirm a day and on the day before the meeting. So, immediate schedules, case-to-case basis. Meron po tayong mga mentors na that day, pag kinausap mo, pwede niya sabihin, okay, ngayon wala akong schedule. Pwede natin gawin. Pero hindi sa lahat ng oras. Sabi ko nga po kanina na hindi naman sa lahat ng oras may time. So kailangan alam din natin kung paano tanungin yung mga mentors natin kung kailan tayo pwedeng magpa-schedule. So pag make time, pag kaya naman ng mentors, same day, kung hindi busy, uh, pwede niyang gawin yan. Pwedeng kaagad sabihin, okay, Mens, gawin na natin kung pwede yung client mo ngayon. Then, dapat yung official schedules po, alam natin ito. Dapat alam natin yung mga official IBP, training and schedules. Tayo pong mga mentors or mga leaders, wag na tayong sasabihan pa ng mga um, wag na tayong Huwag na tayong sasabihan pa ng mga leaders natin o ng mga mentors natin, yung mga uplines natin na meron tayong training, meron tayong meron tayong IBP. Dapat alam natin 'yan, yung mga schedule na 'yan, yung mga official schedules, lalo-lalo do sa IM business sa atin, yung IM business presentation, Mondays, Wednesdays, and Saturdays at 4 p.m. Philippine time. Yan, Middle East, Mondays, Saturdays at 11 p.m. Philippine time. So, ang IM training sa IM Worldwide, Monday to Saturdays, 8 p.m. At importante po, always be present. Importante to know that ano-ano ba yung mga official schedules natin sa team natin at doon sa IM Worldwide.
And then leaders, mentors, dapat we are the first to know. Dapat tayo yung unang nakakaalam para ma-share natin doon sa mga leaders natin. At yung mga leaders naman natin, kung alam din nyo din naman, huwag na tayong maghintay, nasabihan pa tayo ng mga uplines and mentors natin. Pagka kasi talagang gusto nating matuto, nakaset na yan, automatic na yan, nasa planner na natin yan, nasa calendar na natin yan, nakasave na yan sa mga notes natin. Yung mga schedules, especially yung mga official schedules. So, yung venue, applicable, ano to, yung alam na natin lahat yan. Dapat uh, nasa calendar na natin yan. Next po, venue, offline. So ito po, applicable lang to sa offline. Yung mga nagkikita um, sa labas. Yung mga, like example, mga coffee shop. Invite on a neutral ground. So example, coffee shop. Bakit? Bakit kailangan sa labas ng bahay yung gagawin nating venue? Bakit doon natin kailangang EIBP yung mga client natin or yung mga prospect natin? uh, Prospect exerted effort and allotted his her time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. Location of the table, corner is important, and seating arrangement is important. Bakit po kailangan sa coffee shop o sa ibang place na ano para kailangan kasi yung mga kliyente natin, yung mga prospect natin, hindi sa sarili nilang teritoryo. Dapat sa ibang venue. And then, kailangan yung may good ambience. At dapat dun nga sa corner, para hindi maaabala, para yung client mo nakaharap sa wall, nakaharap sa iyo, para yung attention niya dun sa pinapaliwanag mo. So importante po 'yan, yung seating arrangement. Then never at prospects home or any territorial ground. A lot of distractions. Totoo po 'yan. Kapag sa bahay kasi nga masyado ka na yung eagerness mo na magpa-pay in, masyado na yung kailangan desperate ka na magka-pay-in ka. So kahit nasa bahay, pupunta ka dun sa prospect mo, pupunta ka sa client mo. Pag nasa bahay na, hindi naman dun yung attention dyan. Meron yung iba dyan, di ba? Merong nagluluto, o pag may maliit na anak, bigla na lang tatabi dun sa nanay, or pag halimbawa, may biglang dumating, may mga family na parit-parito, lakad ng lakad. So, yung focus, yung attention, wala dun sa pinapaliwanag. Wala dun sa sinasabi mo. So, ano yan? Hindi niya maiintindihan kung ano yung pinaliwanag mo. Mas malamang na hindi mo makuha yan. Kasi nga, hindi siya nakafocus, hindi niya naiintindihan. Then, never at restaurants. Prospect is preoccupied. Ganun din po sa restaurants. Bakit? Sa restaurants magulo. Sa restaurant, ano yan, nagparit-parito rin yung mga tao, lalo na yung may mga waiters. And kapag kagutom yung ating clients, ang uunahin yan kaagad pagkain. Uunahin ka agad niya na ipagkain dahil nagugutom na, so wala ka namang magagawa, papakainin mo na yan. After na after ng kumain, hindi po ba ano yung nararamdaman natin pagka nakakain na tayo, di ba parang inaantok ka na. So preoccupied na isip niyan. Ang gagawin niyan is parang wala na sa isip niya. So kung ano na lang yung sabihin mo, hindi na matitimo sa isip niya yung mga pinapaliwanag mo. So, minsan kasi 'di ba, yun nga sinasabi, kapag ka desperate na tayo na makakuha ng mga pay-ins, kahit ano na lang yung sabihin ng mga clients natin, sunod na lang tayo ng sunod. So, wag po natin ilagay po natin sa lugar para at least yung ipapaliwanag natin ay
yung papaliwanag natin ay mag-sink in sa utak nila. ABC rule, T-up. This is your part. This is our part, mga mentors, yung pag-ABC rule. Tayo na to, tayo na yung may responsibility sa pag-titi-up. Kiss, keep it short and simple. So, example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo? Mentor Marlon, 25 years old lang yon pero kung kumita, milyon. So once mentor arrives, introduce him, her to your prospect right away. Ma'am, siya po pala yung kinukwento ko sa iyo kanina, si Mentor Marlon. Not too lengthy. Introduction as it will sound scripted. So, tee up, do not do it in front of do not in front of your mentor. Dapat na-tee up mo na si mentor dun sa kliyente mo. Dapat ahead of time, bago pa dumating si mentor, nasabi mo na uh, kung sino yung darating. Ito naman pong ABC rule and T-up, meron po tayong mga trainings na ganito. So, attend lang po tayo ng trainings at maiintindihan natin yung tamang pagti-T-up sa mga mentors natin. Makipagkwentuhan muna sa prospect mo, tapos mag-build ka ng rapport. So, hanggang sa hindi pa tumarating si mentor. So, at least, nasabi mo na kung sino yung darating, ito si mentor, ganito, ganito. Kung ano yung, dapat kilala mo si mentor. Dapat alam mo na kung paano yung right tee-up doon sa mentor, doon sa client. Once the mentor arrive, introduce mo na siya sa client, right away. So, sa, sabi nga po ulit, don't do it in front of your mentor. It will sound scripted kasi parang hindi na makatotohanan yan. And then, uh, do not tee up the prospect in front of your mentor. Dapat ahead of time, nasabi mo na rin kay mentor kung yung si prospect, kung ano si prospect, para at least na pag-aralan na rin ni mentor kung ano yung sasabihin niya kasi importante po yan, yung rapport between mentors and the prospect. Presentation, Zoom, and offline. Set up home office. Importante po, mag-set up tayo ng home office. Mag-set up po tayo ng magandang ambience para po kahit naman Zoom meeting, makikita yung background mo, maganda naman. Pagka kasi wag po sa kama, wag po tayo sa kama, wag hindi po yung mag-set up po tayo ng presentable na environment kahit po nasa Zoom lang tayo. Then always turn on your camera. So, respeto lang po dun sa nagsasalita. Pagka nagsuzoom kasi, masarap po kasi yung kahit sa Zoom lang, sa online lang, nakikita po natin yung mga muka nung kausap natin kasi para po bang makikita mo na may kausap ka. Always mute your mic. So, para po walang distractions. Make sure po na nakamute yung mic para yun sa speaker natin kasi yung focus po nila, yung ano nila, yung attention nila hindi madidistract. And be active on chat when the speaker asks, answer, and agree. So, importante po ito. So, yung communication din pagka active po tayo pag may tinatanong yung speaker natin, answer po tayo dun sa chat box. Wag po nating ugaliin na parang wala tayong interest kasi nakakaano rin po, ano po yon sa speaker natin. And then, listen and focus. Use the power of nodding. Halimbawa po, kahit nasa Zoom lang yan at pag naiintindihan mo yung ine-explain, just nod. That way po, pag nakita kayo ng speaker, ibig sabihin, nakaka-boost din ng moral yan, nakaka-inspire din na, naiintindihan yung sinasabi ko. So,
always ah ah, huwag niyong kalimutan na mag-nod. And then, ang galing daw ng speaker nakasalalay sa mga audience niya. Ibig sabihin, kapag maraming parang naka, walang naka-turn on na camera, or yung nakikita rin kasi ng speaker yung mga tao na nandun sa Zoom, parang nakakawalan din po ng gana, hindi po ba? So, ano po yung don'ts? Huwag humiga at kung ano-ano ang ginagawa. Ito po, aminin na natin kung minsan ah, may nakahiga at may kung ano-ano ang ginagawa. Kaya po naka-turn off yung camera. Alam po natin yan, mga mentors. So, then don't eat during the presentation. Kasi po, pag may kumakain, habang nagpe-present, kung nagugutom po yung speaker at pag may nakitang kumakain, lalo din po magugutom yung speaker, nawawala rin po yung attention niya dun sa ginagawa niya. Then don't leave during the presentation. Ito po, hindi naman din maiiwasan na merong nagpe-permission to leave. Pero kung importante lamang, pero as much as possible, kung halimbawa, pwede namang mag-stay. Kasi po, kung minsan yung mga nagli-leave during the presentation, sasabihin, narinig ko na yan eh. Paulit-ulit na lang. Mga mentors, tatandaan po natin, pare-parehas man yung topic, iba-ibang speaker. May mapupulot at may mapupulot po tayo. Don't use your phone while your mentor is presenting. Wag mo pong kukuhanin yung phone mo pag nagpe-present si mentor. Mag-focus ka po. Pay attention ka. Kasi, respeto kay mentor. Ah, and then, don't ask questions while your mentor is presenting. Meron naman pong tamang oras na sa pag-ask ng questions. Katulad sa Zoom meeting, binibigyan naman po tayo ng pagkakataon after nung presentation na meron mag-question tayo. So, next po, closing, critical part. Ito po, ano to? Teamwork. Kailangan po ito ang pinagtutulungan ng mga team, ng mga mentors and leaders. Yung pagtiti up, part na yan ng part na natin yan. So, kailangan um, yung presentation, si mentor, yung closing, part na ng lahat yan. Teamwork na yan, part na ng grupo. So, ibig sabihin, kailangan maging confident ka. Walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Believe in yourself. Maging confident ka. Pag-aralan mo para magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, para magkaroon ka ng confidence. You have the key to get their dreams. Kailangan maipakita mo doon sa kausap mo, sa pagko-closing mo, na nasa iyo yung susi para makuha nila yung pangarap nila. Nandun sa pinapaliwanag mo, nandun sa pinepresent mo sa kanila, na yung susi sa pangarap nila ay nasa mga kamay mo, nandun sa mga pinepresent mo. Then, let them feel this, nothing to lose and something to gain. Ano po ibig sabihin? Lagi mo pong wala namang mawawala eh. Pero dito sa I Am Worldwide, I'm sure marami kang makukuha. Marami kang magiging benefits. Dapat mo ganun. Walang mawawala sa iyo pero marami kang makukuha. Marami kang may uh, magigain. Kasi very important po yung closing. Kahit gaano kagaling si mentor, pero di maayos ang closing, for sure po, di magpe-pay in yung client natin. Ang main goal po natin dito is OTS. So, tutulungan versus peperahan. Dapat po, hindi natin ipinaparamdam dun sa client natin o dun sa prospect natin na peperahan lang sila. Kasi marami po dyan, ano lang yan eh.
gusto lang yan kumita. Marami po sa mga kliyente, marami pong ganyan. So, wag mo pong iparamdam dun sa mga nakakausap natin na gusto lang nating kumita. Ang dapat po ay maparamdam natin sila na kaya mo pinipresent sila itong IM Worldwide. Unang-una, makakatulong sa kalusugan nila. Pangalawa, hindi lang sa kalusugan nila, pati sa kanilang bulsa, magkakaroon sila ng extra income or better ay yung mga pangarap nila dito nila makukuha sa IM Worldwide. So, sabi ko nga kanina, main goal, OTS on the spot, huwag nang pakawalan, it's now or never mindset. Kailangan, kaya nga po sinasabi natin na teamwork, kailangan pag alam mo interesado na yung client, huwag mo nang pakawalan, kaya pagtulong-tulungan para makuha mo na kaagad si client, lalo na kung executive package yan. So, don't let your mentor close it alone as she will already seem pushy. So, wag po nating hayaan na si mentors lang. Yun nga po, para bang namimilit na lang tayo. Ganun eh. Yung iba kasi ayaw nung pinipilit eh. So, kailangan lagi nating tinutulungan si mentors. Kailangan may part ka din dito. So, teamwork nga eh. Help our mentors close the deal. Assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Do not be desperate dahil gusto lang magka-pay-in. Dito po, wag mong sasabihin na maging honest po tayo. Wag mong sasabihin doon sa client mo na o dito, guaranteed, kikita ka. Wag pong ganon. Don't give them the assurance na siguradong kikita sila na yung guaranteed return of investment. Let them know na oo, makukuha mo yung income, pero dito sa IM Worldwide, simple lang siya, pero hindi siya madali. Dito, it depends on your sipag. It depends on how you will work. Kailangan ito trabahuhin. Hindi basta gusto mong kumita, tapos na. Simple siya, hindi siya madali, pero you need to work on it. Work hard on it. Dapat ipaliwanag natin mabuti yon sa client natin. Dapat una pa lang alam nila yon. Then, refer first before joining. Dito po, I don't know if nung araw pwede yung nagre-refer muna bago mag-join. Dito kailangan mag-join muna tayo, yung sarili muna, mag-join muna bago makapag-refer si client. Dapat let us make sure na si client naka-join na bago siya makapag-refer ng another client. So, importante po yan. So, closing tips. Cut-off Monday. Dapat alam natin to, ano, yung ating mga cut-off Monday para halimbawa, ang first goal natin is ROI. First goal, ano sasabihin natin? Ma'am, sir, ano po, Thursday po ngayon or Friday po ngayon, pwede na po kayong mag-pay in para po by Monday, cut off po kasi once na nakapag-refer kayo, may oras pa, on next Friday after clicking, makukuha nyo na po yung ano nyo, yung income na once na nakapag-refer tayo ng client at naipasok natin kaagad yan. Monday ang cut-off natin, Tuesday clicking, on Friday pwede na pong ma-release yung income. So, sir, pwede ka nang mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. Di ba? Totoo naman po yan. Slot reservation. Sir, pwede tayong mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. So, pwede po din nating sabihin yan sa client natin. Ngayon, kung wala pa namang pera, wala pa kasi kung pera, sasabihin ni client, meron po kaming credit card option. Meron po tayong PayPal for staggered payment, easier to pay. So, dito po, one account policy, one leg closing. So,
possibility po of spillovers once na nag-join po kayo. So, abono, case-to-case basis po ito. If someone is really eager and potential close friends, trusted people, ah, abono po, pwede naman yun talagang kakilala mo, pamilya mo, kaibigan mo. Ako po, merong nangyari sa akin ganito, inabunuhan ko, pero yung produkto, hindi ko ibinigay sa kanya lahat. Kapag nakapagbayad na siya, chinachap-chap ko yung products. Halimbawa, nakapagbigay siya ng pera, yung amount ng ibinigay niya, ibibigay ko po yung kung ilang produkto para hanggang sa makabayad siya. So reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. So, wag po tayong mangako ng hindi natin kayang gawin. At kung maaari, gawin pa natin yung mas mahalaga kaysa dun sa ipinangako natin. Kasi po, marami pong tao na hindi bayan yung pinangako mo pero hindi mo naman ginawa. Madali pong silang ma-disappoint pagka ganun. So kung ano po yung pinangako natin, yun ang pinangantawanan natin. Pag sinabi natin na tutulungan ka namin, pag nag-join ka dito, hindi ka mag-iisa, kasama mo kami. Kung hindi mo pa alam, ipapaliwanag, kami ang magpapaliwanag basta kasama ka namin hanggang sa matutuhan mo. Gawin po natin yon mga mentors. Gawin po natin yon sa mga leaders natin. Then encoding and spillovers, dapat po dito, hindi na yung si mentor ang gagawa. Ano? Ask your mentor how to encode ASAP. Kailangan matutuhan na natin to kaagad. Role na natin po ito, mga leaders na yung pag-encoding, dapat alam na natin yan. Wag na nating iasa kay mentor. Encoding should be extreme left and extreme right only. Dito naman po, tinuturo sa atin ng mga mentors natin kung paano gagawin. First, direct encoding should be on the spillover side. Then second, direct encoding on the other side. So, spillovers are your responsibility, not just a bonus. Help them. Dito na nga po sinasabi natin na tulungan natin yung mga leaders natin. Wag po natin silang hayaan. Kasi po, part sila ng team natin. Kasama sila sa paglago ng negosyo natin. Huwag natin silang pababayaan. Always help our leaders. 2C, connect and communicate. So, ibig pong sabihin, pag marami na tayong leaders, yung mga downlines po natin, ilista po natin yan, isa-isa mag-connect tayo, kamustahin lang natin, and mag-communicate po tayo. Kasi po, pag lumaki ng lumaki yung ating organization, malamang pag hindi nakalista yan at hindi tayo nakikipag-communicate, baka mawala. So, importante po na yung mga leaders natin, kahit na paminsan-minsan, kinakamusta natin sila, magkukonect tayo at magkukommunicate po tayo sa kanila. So, mga mentors, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Tapos na po tayo. To God be all the glory. This is Caroline Gatchalian Sapendante. I am an agent of hope and I am worldwide. Thank you po. Congratulations, Mens. Natapos na, no? Okay, palakpakan natin si Mentor Caroline, no? Sa napakandang mga learnings. Ang dami natin na naman na idagdag sa ating brain library, no? Marami tayong na-take down notes, no? Okay, bago yan, mag-picture muna tayo. Habang nagpipicture, ready na natin ang ating mga questions. Ate Mens, ikaw na po ang picture. Ate Mens, ready set? Ikaw na, Ayan Mens. na. Susunod. Ah, Okay, so ayun, so bago tayo mag-picture, pasalamat muna ako kay Ate Caroline. So napakalupit na ni Ate Carol, no? Ate Miss Carol, so sobra. Dati mahihain pa ito magsalita ngayon, ang galing na, no? So palakpakan naman natin si Mentor Carol, so ang dami nating learnings, no? So hopefully na lahat po tayo dito is natuto, no? So isa to sa pinaka-importante na kailangan nating malaman, no? So pag bago ka sa IAM Worldwide, so ito yung kailangan natin, yung Manual 3.0. So para alam natin kung paano natin gagawin ng tama yung ating negosyo, di ba? Kasi kapag alam mong gawin ang tama yung negosyo, tama rin yung resultang makukuha mo.
Okay? So, di ba kailangan natin yung manual eh. Kahit sa gamit, di ba? So, kailangan natin para alam natin gamitin yung isang bagay, kailangan tingnan natin yung manual. So, di ba dito nalaman natin dito yung mga do's and don't, di ba? Yung mga bawal pala nakahiga, bawal pala na kumakain ka, di ba? Bawal pala yun. So ayun siya. Tapos nandito na rin yung mga right approach, direct approach, third approach. So may mga tips pa na closing tips. So nandito na lahat. So kaya kung medyo nahihirapan ka pa, na medyo may mga na-miss ka dito na na ano na sinabi ni Mentor Carlo. So balikan mo lang yung topic na to para ma-remind ka ulit. So maganda na lagi tayo nakakapakinig din ng training. So everyday, so wag mong pagsawaan kahit na several times mo sa napapakinggan, basta hanggat hindi mo pa siya kayang ibagsak, hindi mo pa siya kayang i-present, so attend ka pa rin kasi marami ka pa rin matututunan dyan. Okay? So iwasan natin yung pagiging acne. Di ba alam mo na yung acne? Alam ko na yan. Okay? So, kasi kung alam mo na yan, so palit na kayo ni Mentor Carol, ikaw naman mag-present. Di ba? So, tapos BMT Cup tayo. So kailangan lahat ng alam natin sa labas, kung magaling tayo sa labas, di ba? So iba naman kasi yun sa ginagawa natin dito. So BMT Cup tayo para ma-absorb natin lahat ng ibabagsak sa atin ng ating speaker. Kasi possible na lahat ng tuturo niya sa atin dito is hindi pa natin siya alam kasi iba to, negosyo to eh. So, iba naman yung ginagawa natin sa labas. So BMT Cup tayo para kaya sabi nga dapat ano tayo open tayo for ah, iba pang mga learnings, no? Open for correction, mga ganun. Okay? So, thank you so much, Mentor Caro. So, ang daming learning. So, hopefully, na yung iba is talagang napakinggan din ng maayos, no? Okay? So, picturean mo natin si Mentor Caro. Palakpakan natin si Mentor Caro, mga Mets. So, ayan. Congrats. So, peace sign po, Ate Mets. 1, 2, 3. Smile. And sama natin yung napakaganda nating host. So, parehas maganda yung host and speaker, no? Sana all. Okay. Ayan, 1, 2, 3. So, design. Okay. So, ayan. Gallery review, mga mentors. So, sakay open cam po tayo. Para maganda tayo dito tingnan, no? Oh, sayang naman yung mga face natin na mga ganda, di ba? Tita Jocelyn, ang ganda yung Tita Jocelyn. Oh. Hataw to sa sayaw nung isang araw, eh. Ayan. Ayan, dito na. Ayan, open tayo, mga mens. Habol pa, may dalawa pa. Ayan, lalarga na. Ayan, Mens Mario. Mentor Edward. Ayan, so 1, 2, 3. Ayan, humabol si Mentor Angelica. 1, 2, 3, peace sign, smile. Okay. So, second slide. Ayan. So, meron pa dito mga naka-open cam. So, peace sign lang po. Hindi natin alam kung nasan po tayo. Okay, and nandito si Mentor Margie. Margie Mananga, Mentor Daisy, Mentor Janet. 1, 2, 3. Smile. Mentor Ronel. Ayan, saan po puwi na nandito, no? Okay, so balik po sa'yo, Ate Mens. Pwede sa'yo. Okay, no, maraming salamat. Okay. O, meron ba tayong mga questions dyan? O karagdagan? No? Siguro, Mens, mauna na ako magtanong. Kay Mens, dun sa dami ng mga style, paano i-present, no, yung ating business. Ano yung madalas mong ginagamit at tiyak napakarami mong pay-in? Ang ano lang po, syempre kapag nagsishare ka ng nagsishare ka, una po share tayo, share ng share. Kapag alam natin na interesado yung client, ah kausapin mo na kaagad. So, pag hindi ka masyadong ano sa sarili mo na baka hindi mo papayin, sama mo yung mentors mo. Kailangan yun nga teamwork eh. Kailangan pagtulong-tulungan. Doon sa mga ah, yung alam mo na kaya namang kumuha ng executive package. Kung minsan, ang ginagawa namin ni Mentor Normelin, nung minsan may client siya, dalawa kami, isang nagpapaliwanag ng produkto, tsaka isang nagpapaliwanag ng business presentation. Mas ano po yon, mas effective kapag yung teamwork. So kung warm market naman at kaya mo naman, straight to the point. Kumisan yung testimony mo, yung sarili mong testimony, at talagang ano yon, importante yon kasi ako lagi kong sinasabi yung
bago ko sabihin yung testimonya ng iba. Kasi ang tanong sa akin, ginagamit mo pa? Oo. Kasi ano maganda ang resulta sa akin, maganda ang naidulot sa akin. So gusto kong i-share sa iyo kasi alam ko kung kakilala ko talaga may sakit ka rin. Alam ko makakatulong din sa iyo. Straightforward na kaagad yung sinasabi ko na kasi sa akin nga napatunayan ko na siguradong nag-epekto sa akin itong barley. So gusto ko rin i-share ko sa'yo kasi alam ko meron ka ring karamdaman, makakatulong din sa'yo to, I'm sure. Or dun sa iba naman, yung hindi gusto yung produkto, maganda ang compensation plan. Ganun kagad yung sinasabi ko. Kasi meron mga kliyente na yun nga, as yung business approach, kikita ba ako dyan? Gaano ba kalaki ang kikitain ko dyan? May mga kakilala tayong negosyanteng ganyan. Straightforward na talaga na dito maganda talaga yung compensation. Sa lahat ng mga network companies na sinalihan ko, kasi sabi ko, dati ako pasong-paso eh. Pasong-paso na kaya ayoko ng networking. Pero dito lang ako talaga napatunayan ka ako na kumita ako talaga, na bumalik yung investment ko. Yan, ganyan po, Mens sa Freddy Cell. Thank you. Sana Oh, nasagot. yes, na magandang tip talaga, no? Tsaka siguro dagdag ko din yung malakas tayong makiramdam kung sino yung Yeah. kaharap natin, kung ano yung needs niya, no? Yeah. Yun, kaya kung paano natin babalansehin, no? Kung paano nga yung sinasabi natin atake, ano bang approach ang gagamitin natin sa kanya para Kaya, maipaliwanag natin maigi. kaya po importante din yung ahead of time, alam mo na kung ano yung background ng kliyente. May sakit ba siya? Ano ba gusto niya? Negosyante pa siya? Yun. Importante din po yun. Alam mo na kung sino yung kakausapin mo para hindi ka malolos. Pinag-aaralan talaga lahat. Kaya importante po talaga yung mga trainings na ganito para alam mo kung ano yung gagawin mo. Thank you po. Yes. Well said, Mens. Okay, baka meron pang iba dyan na gustong tanong. Nahihirapan ba ano ibagsak yung pagpe-present, no, hanggang sa closing. Ito na yung pagkakataon natin para makakuha pa tayo ng ibang idea na magamit din natin. Kasi baka mamaya masyado nang gasgas yung style natin eh. Kaya hindi gaanong effective yung pagpapapay-in, yung pag-engganyo, no? Siguro kaya maganda yung nakikinig tayo doon sa mga mentors natin na lagi silang may pay-in. Kaya sino pa mga mens ang may karagdagan, take away? Meron pa ba? Um, Mentor Annie, may tanong ba? Bilang karagdagan, baka meron ba tayong gustong idagdag, no? Kasi ang dami talagang mga tips, no? Lalo yung sa closing talaga. Talaga yun na yung madugo, no? Para bang nandun ka na sa end, ano ba yung mapapapay in ko ba to? Ano ba yung wini-weigh mo? Kaya talagang maganda na marami tayong matutunan. Meron pa po ba gustong mag-take away? Tawagin natin si ano, ang iyong nanay. Nandito siya. Busy si Messi, nanay. ang tatay. Meron pa po tayong mga tanong. Alam ko talagang ano, halos yung mga nandito talagang ginagawa ng maayos yung ating business, no? Kung may mga bago dyan na may mga tanong kayo, ito na yung pagkakataon natin para maliwanagan o madagdagan yung ating mga style.
paano tayo makapaghikayat, no? Ayan, off-cam lang ako ha. Okay. Ayan, so amazing morning po everyone. Proud tatay po dito. Thank you, Mentor Carol. Ang galing mag-explain. Ang galing magpaliwanag. Talagang pangalan nito, detalyado. Talagang grabe. Isang bagay na kung saan na dati hindi kayang gawin, dati nahihirapan, pero ngayon talagang talagang sobra. Galing. Kaya maraming salamat. Basta lang mga mentors, yes mentor attitude lang tayo at saka palaging gawin lang naman yung negosyo na kung saan hindi mo talaga siya gagawin dahil magkakapera ka, gagawin mo para makatulong ka sa iba. Which is yun yung palaging iniisip ni Mentor Carol. Kaya nga minsan, di ba, nag-aano talaga siya na, naku, ito na naman yung matutulungan ko. Ito na naman yung At the same time, kung magaling ang anak, magaling ang nanay niya. Di ba? So, isang bagay na talagang dapat ginagawa ng So, kasi magaling din naman ang nanay natin, si Mentor Naomi, Diamond Mentors. Kaya talagang thank you, Mentor Naomi, dahil from you, pababa, talagang grabe, no? So, congratulations Team White Knight, Mentor Narmeline, Mentor Carol. Ah, talagang hanggang doon sa ibaba, kay Mentor Jocelyn, kay Mentor Opti. Ayan, congratulations. And siyempre, congratulations, Mentor Belinda, Mentor Annie, sa mga hindi ko mabanggit. Mentor Betty, yan, palaging nandyan yan. So, thank you everyone. Kasi talagang So, balik po sa iyo, Mentor Predesel. Maraming salamat. Thank you, Mentor Ed. Okay. Meron pa po ba tayong karagdagan? Alam ko naman talagang marami ng learnings, no? Pero dapat paulit-ulit tayong nare-remind kasi nga sabi, the more na lagi nating naririnig, lalo tayong gumagaling. Meron pa po ba? Parang ayaw na nila magtanong, mens. Talagang nasiyahan sila, no? Well discussed talaga ang ating Hopefully po. lesson ngayon. Okay. Siguro kung wala nang magtatanong, um, meron pa bang humahabol? Wala na? Okay. Mag-prayer na ba tayo? Mag-closing na tayo? Wala nang hahabol? Okay. Para dun sa mga susunod na mga speaker, no? Talagang aral lang tayo, no? Para lalo tayong lalakas ng loob at magawa natin yung business na ma-promote natin yung product. Health talaga muna, no? Sumusunod na lang yung income. Yun yung number one talaga. Okay, siguro mag-closing prayer na tayo, no? Okay, let's bow our head. Okay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come to the end of this Zoom meeting, we thank you for what has been discussed and accomplished today. May the matters discussed serve us moving forward in doing our business and cause us to advance and see our growth in all areas of our lives. Thank you, Lord. Bless Mentor Carol, Mentor Naomi, and all the members of our group. Guide us, our action, and bless our efforts. May your grace be with us all. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Amen. everyone. Thank you, Mentor Fredicel. Thank you, everybody po. Thank you. Thank you, Mentor Carol. Thank you, Ate Predesel. Thank you, Mentor Carol. Thank you, Mentor Everyone, God Diesel. bless. Thank you, Thank you, Mentor Mentor Carol. Carol. Mother na yun. Thank you sa lahat. God bless Congratulations, us Mentor all. Predesel. Salamat. Thank you, Mentor Congratulations. Carol. Thank you Mentor all, Diesel. Mentor. Sa lahat po. Congratulations po. Thank you. Thank you. Congrats ulit.